So tayo po ibabalik sa ating pag-aaral sa aklat ng mga taga-Roma. Pinaumpisa na po natin sa unang kabanata. Dito po tayo magsisimula kayo. Yan. Hindi ko alam kung ito na yung bagong projector o hindi pa eh. Hindi ko alam. Parang wala pa ako nakita ng pagbabago. So, dito po ang ating pagpapatuloy, ating pag-aaral sa aklat ng mga taga-Roma. Itong unang bahagi, itong unang kabanata ng sulat na ito, doon sa unang bahagi, sinasabi ng Apostol Pablo ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas na bawat sumasampalataya, muli sa Mangodyo, kahit sa Magrego. At doon po sa paninimula na yun, sa kaliligtas kanya. Ibig sabihin ng mga tao ay makasalanan. So pinapaliwanag ni Apostol Pablo na yung lahat ng mga tao, nung sinulat niya ang aklat na ito, kaya mga hentil o mga Hudyo, pareho sila nagkasala sa Diyos. Ang pagkakaiba lamang na kailang pagkakasala ay ang uri ng kailang kautusan. Ang kautusan na mga hentil na hindi nakasulat na kautusan. Ito ay kautusan na ibinigay ng Diyos sa mga magulang at inilipat sa kailang mga anak. So ito po ay parang palipat-lipat mula sa isang lahi sa susunod na lahi. Yun ang kailang kautusan. Ang kautusan ng mga Hudyo, ito yung nakasulat na kautusan. Pero mapapasin natin, ala silang pagkakaiba. Pagdating natin sa ikatlong kabanata, sa talatang 23, verse 23, sinabi ng Diyos, lahat ay nagkasala na at hindi nakaabot sa kalalatihan ng Diyos. So dito sa uling bahagi ng unang kabanata, sinasabi nito ni Pablo ang mga pagkakasala ng mga Gentiles. So by necessary inference, meron silang kautusan. Dahil kung walang kautusan, ay walang pagsasalaksa, walang kasalanan kung walang kautusan. So una, napag-aralan po natin mga iba. So dito po sa bahagi nito, they are whisperers. Ito, mag-ingat po tayo dito, mga kapatid, baka ginagawa rin natin. Mas malimit sa mga kababaihan, pero ginagawa nila kalalakihan. Yung mga whisperer, katulad ng salita, sinisira natin ng isang tao, pero hindi wala tayong kakayahan na humarap sabihin sa kanya. Hindi mo siya nilalabanan. Kasi meron pang salitang backbiter, siya pa naman yun. Kaaway mo talaga yun. At inaaway mo siya pag hindi mo siya kaharap. Pero hindi mo ito kahamay. Ito yung mga tao na nagsasabi ng mga bagay laban sa ibang mga tao. Nagkayasali kaaway nila. Diba? Nabalita mo siya, ganun pala siya, parang ganun. Ito isang pagkakasala ng mga Gentiles. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi rin natin ito pwedeng gawin. Ang mga hentil, mga Hudyo, tayo, parang lang tayo mga tao. Ang mga ilang pagkakasala noon at saka ngayon, pareho pa rin. So ito po mga whisperer, ito yung mga tao na sinisira nila yung iba. Pero sasabihin nila, pinagsabihin nila, huwag mo sabihin ako nagsabi sa'yo. Ang sa banal na kasulatan, kapag meron tayong gustong sabihin sa isang tao, kailangan siya sabihin sa kanya. Hindi sa kabilang meron ka pang channel. Halimbawa, kung nagkasala sa iyong kapatid, sabihin mo sa kanya mismo, nagkasala ka sa akin ka. So ito po yung pagkakasala, sinasabi ni Apostle Paul. At naisulat din, hindi lang para sa kanila, para sa atin din. Dahil maaari natin gawin ng bagay na ito at pagkasala tayo, katulad ng mga Gentiles. At sila nahiwalay sa Diyos. So mayroon ganon. Tapos backbiters. Ito kaaway mo siya. Meron tayong mga taong kaaway o nagagalit sa atin. Imbes na sabihin sa harapan natin, sasabihin at sa iba.
In other words, nilalabanan kanila sa likod, hindi sa harap. Ito yung tinatala backbiters. Parang whisperer din. Pero itong backbiter, may galit siya sa'yo. At sinasabi niya galit siya sa'yo. Pero, hindi sa'yo, sa ibang tao. So, yun po ang isang hindi magandang paraan dahil walang pagkakataon yung tao na ipagtagpo niya ang sarili niya. Kaya maganda kung mayroon tayong ayaw sa isang tao, sabihin natin sa kanya, sa isang paraan na bilang kapatid. Tulad kung isang tao ay hiniwalay natin mula sa ating local na iglesia, hindi natin siya kaaway. Isa is magsasabihin natin sa bilang isang kapatid. So yung whisperer, medyo ano pa yun, medyo gentle pa yun ng konti. Pero ito talagang galit. At sinasabi siya yung likod, kaya ito yung backbiter. So mahirap kung labanan yun sa likod mo, hindi mo nalalaman na ikaw pala'y may kalaban at sinisiraan ka sa likod mo. So ito mas bold ito dahil may galit siya sa'yo. Ito yung tao may galit sa'yo. At ang galit mo, hindi mo sinasabi sa kanya, sinasabi mo sa iba. So out there po yan dahil kumakalat ang isang bagay laban sa isang tao na hindi niya alam. Kung maaaring hindi man niya alam na kung halimbawa nagkasala sa sayo, baka hindi man niya alam na nagkasala sa sayo. Kaya nga sa Matthew chapter 18, kailangan mo sabihin yung tao nagkasala sa iyo ngayon. Baka hindi rin niya alam. Bilang tao kasi, hindi naman tayo palaging aware sa ating mga sinasabi o ginagawa. Kami siya nakakasakit tayo ng tao at nagkakasala tayo. Okay lang natin sabihin. Pero sila hindi. Backbiters. Haters of God. Ito yung mga taong nagpapatuloy na hindi sumusunod sa Diyos. Kasi magsisimula lang yan na ikaw hindi sumusunod sa Diyos. Pag nagpatuloy ka doon sa lakad na yun, kapupuutan mo ng Diyos. Ito yung pinakamababang point na ikaw ay makasalanan kasi kinapupuutan mo ng Diyos. Lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa Diyos, ayaw mo. So, ikay napupuot sa Diyos. So, marami itong mga taong ito, bagamat meron silang tiyan ng Diyos, yung mga sinasamba nila, eventually, hindi sila naniniwala sa Diyos. Yung sa ating modernong panahon, may mga atheists, kanya, yung mga taong kinapupuotan nilang Diyos. Dahil di siya naniniwala na mayroong Diyos. Yung mga hitso, ang mga entil, kinapupuotan nilang Diyos dahil nireject nga nila yung Diyos. At sila sumamba ng ibang mga Diyos na nila. Tapos, violent. Actually, mamaya natin yung violent. Yung violent kasi wala sa ibang salin. Pero punta muna tayo sa insolent. Alam naman po natin, ibig sabihin ng violent. Ito yung mga taong naggugulo, mabaksik, ibig sabihin. Nananakit, yun ang violent. Di ba, kung ikaw ay may asawa, susuntok mo siya, yun yung taong violent. Kanya. O isang tao na wala kang masabi sa kanya, sasaktan ka niya. So, hindi karapat-dapat sa Kristiyano. Ngayon, yung mga Gentiles, ganun sila. Tapos, proud. Kan, sa ibang salin, insolent. Hindi na natin ginagamit siya, ginagamit natin. Kasi, ang proud, na salitang proud, pwede isang sabihin sa positibong paraan. Saan? Proud of you. Wala namang masama ito. Pero sa kabilang banda, ang proud ay hindi rin maganda. Mayroon negative na yun. Ayon po sa kahulugan ng ginamit sa American Standard for insolent, showing a rude and arrogant lack of respect. Ito yung mga tao napakataas ng tingin nila sa sarili. At mababa ang tingin nila sa iba. Kaya wala silang respeto sa mga tao dahil mataas ang tingin nila sa sarili nila. Yun ang negative na sinasabing proud. Siguro mas maganda itong insolent na American Standard Version. Kaya hindi na natin ginagamit yan. Proud. Kaya kapag mataas ang tingin niya sa sarili niya. At syempre, dahil ganun tingin niya, mababa ang tingin sa iba, siya yung brutal at naging suko sa iba. Ito pong characteristic na ito, nakikita natin sa racial prejudice. Halimbawa, sa panahon ni Hitler, meron silang racial superiority bilang German.
mababang tingin na sa mga ibang, pinapatay nila. Wala silang respeto sa taong yun. So ito rin po ay kasalanan ng mga Gentiles ng panahon na yun. At kasalanan rin sa atin pag ginawa natin. Kung kasalanan sa panahon na yun, kasalanan din sa atin ngayon dahil di man nagbago yung mga bagay na ipinag-uutos ng Diyos sa mga bagay nito ngayon. Boasters. Ito ay mayabang. Ito yung taong mayabang, wala naman siya dapat ipagyabang. May mga tao gano'n. Yung tao na marunong, minsan hindi man nagsasalita yan. Kung meron siyang kakayahan, na kaya niya gawin, hindi man sinasabi. Pero itong mga tao, sa kamangpangang paratot, kaya nila mayabang. O yung, wala naman siyang dapat ipagyabang. Ito rin po isang kasalanan ng mga Gentiles. Mayabang, alangan na pinagyayabang. Buti pa kung meron kang nagawa, minsan di mo man sinasabi yan. O siya sabihin mo sa isang paraan na di ka nagyayabang. Pero ito yung nagyayabang siya na walang pinagyayabang. Tapos, inventors of evil things. Mawalik. Pag tayo po ay nagpapatuloy na gumagawa ng pagkakasala, eventually, hindi mo na gusto yan later on. Yung mga nagda-drugs, halimbawa, nagsisimula sila sa marijuana. Ang totoo niyan, yung marijuana, sa lahat ng drugs, pinakamababa yun. Pinakamababa yun. Pagkatapos nung, pagkasama na sila doon, maghahanap sila ng mas mataas. O kaya mag-iimbento sila. Kaya naplasin po natin sa panahon natin ngayon, ang daming lumalabas na uri ng drugs, di ba? Dahil nag-iimbento sila, dahil hindi na sila nasisiyahan doon sa ginagawa nila. So ito po ang tendency ng mga tao na makasalanan. Eventually, sila ay magsasawa sa ginagawa nila at maghahanap ng ibang paraan para ma-fulfill nila yung kailang mga masamang pagnanasa. The inventors of evil things. Kaya sila ay lalong nagiging masahol sa kanilang pagkakasala. Ito po, disobedient to parents. Merong Facebook post kahapon na isang, most probably, a public school teacher. Nagreklamo siya. Sabi niya, pagka kanya, mga bata ay pasaway kanya. Pinagsabihan mo siya, ikaw pa masama kanya. Then sumagot ako sa post na yun. Ang mga teacher in general, wala silang kasalanan. Ang may kasalanan yung magulang. In other words, dadalhin mo yung bata sa eskwela, expect mo na siya magiging disiplinado, hindi mo lang siya dinidisiplina. Paano niya matututunan yun? Yun yung natututunan sa bahay. Kaya noong unang panahon, hindi pa nakikilam yung bantay bata na ngayon. Although, appreciate natin yung bantay bata kung inaabuso yung anak. Obviously, kasalanan nyo. Pero yung pagpalo sa anak bilang disiplina, hindi naman siya pinapatay. Yung mangyayari dyan, eventually, hindi ka na rin nilang respetuhin. So dito sa panahon ng Gentile, ganun sila. Yung mga bata, hindi sila sumusunod sa kanilang mga magulang. Naalala ko pa dahil teacher namin, sila sabi pa ng mga magulang sa mga teacher, pag po matigas ang ulo ng anak ko, paluin yung kanya. Sila mismo magsasabi, paluin mo kanya. Dahil pag didisiplina natin yung mga bata, nagkakaroon siya ng respeto mismo sa atin. Pag hindi, yung mangyayari, disobedient to parents. Ito po yung opposite ng Ephesians chapter 6 verse 1 at Colossians chapter 3 verse 20 na pinag-uutusan ng mga bata na i-respetuhin ng kailang mga magulang niya. Yun talagang pattern ng Diyos. Ang mga bata nilabas sa mundo para ayusin ang mga magulang niya. Yun ang ating responsibility. Pag hindi natin ginawa yan, hindi na mangyayari. Disobedient to parents. At pagka ang mga bata ay walang respeto sa magulang, pupunta sa iba yan. Wala siya ng respeto sa batas.
Maging magulo yung mga tao yun, di ba? At makikita natin ang mga umunlad na mga bansa, nagsimula sila. So, disiplina kanya. So, disobedient, hindi pagsunod sa ating mga magugulang kanya. Hindi natin respeto yung parental authority. Mahalaga po yun. Dahil pagka nirespeto tayo ng ating mga anak, nirespetuhin nila yung ibang otoridad. Nirespeto sila sa batas. Nirespeto sila sa dapat na respetuhin. Nakakahigit pag pumunta tayo sa ibang mga bansa, disiplinado sila. Kaya wala nagbabantay. Dahil yun ang nakasanayan nila. So itong mga Gentiles, ganun ang kailang mga anak. Hindi sila sumusunod sa kailang mga magulang. Eh bakit? Hindi sila sumunod sa Diyos. Nakikita ng mga bata, sila sumusunod sa Diyos. Kaya anong ginagawa nila? So babalik din sa kanila yun. Di ba? So disobedient to parents. Ang isang pagkakasala ng Gentiles. Tingnan niyo sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ito ay nagre-reflect sa atin in the future. Sabi ni Apostle Paul, but know this, that in the last days, ang kanyang description, dangerous time, masamang panahon will come. So, anong ibig sabihin no? Kung gano'n ang ginagawa ng mga tao noong unang panahon, at sinasabi sa ating uling panahon ay mas delikado, so in a matter of degree, mas masahol ang panahon natin ngayon, di ba? Yung sinasabi ni Apostle Paul, for men will be lovers of themselves. Ito po, pag nag-aaral tayo sa mga kaisipan ng mga tao, lalo kung nag-aaral tayo ng mga philosophers, yung mga karamihan ng mga philosophers, sila ay atheist. Ang kailang basihan ng tao. Ibig sabihin, ang tama, ay kung ano isip ng tao, tama. Hindi yung sinisip ng Diyos. Yun ang tawag nila yung mga humanist. Kaya human, ang mahalaga, hindi ang Diyos. Ganyan. Kaya sila ay nagmamahal sa kailang sarili. Hindi sila nagmamahal sa Diyos. Lovers of money. Ang pera, wala namang masama yung pera, yan ay isang expedient para mabili natin, kailangan natin. It's a means to an end. Pero pagka lovers of money, it's the end. Hindi lang sa means to an end. Yun ang goal mo sa buhay mo. Kanya. Boasters, nabasa natin kanina yan. Proud, nabasa natin kanina yan. Blasphemers, ang mga Gentiles, ganun sila. Disobedient to parents, and thankful and holy. So ito rin ay sinasabi sa panahon natin ngayon, disobedient to parents. At ang masama pa, yung mga batas natin, hindi tama. Hindi tama yung batas natin. Ano sila? Prejudice sila sa mga bata. Akala mo naman, papatay sila ng mga magulang. Nagawa lang tayo ng batas na di pinakikilaman yung parental authority, pero pagka nakabukas yung magulang, meron silang kaso. Dapat ganun lang ang batas natin. Hindi sila bawal mamalo, hindi dapat gano'n. Or basically, yung magulang, hindi naman papatay yung anak niya. Sabi po sa Proverbs, he who spares the rod hates his child. Kanya. Pag hindi mo pinapalo ang anak mo, pinapuputan mo siya kanya. Dahil hindi mo binibigay ng standard kung anong tama at mali. Yung mga magulang, hindi naman sila perfecto magulang. Wala namang perfecto magulang. Pero in one sense, tama sila. Kahit mabaksik sila, mabaksik talaga. Pero pagka napalo ka, hindi mo na makakalimutan yun. Ako, minsan, nagnakaw ko na Nanakaw ko talaga dahil nagutom ako Yung nanay namin, meron siyang malit na pitaka. Tapos, alam ko, kasi natin natago nanonood ako ng basketball, siyempre, pinagbibili ko. Nagdakaw lang ng cheese lang yata, cheese. Alam niya kulang. Sino nagdakaw ng cheese kanya? Napalo ako. So, hindi ka na magnanakaw. Sinasabi niya sa'yo, masama yan, kanya. Maliban pa doon sa kulang talaga sila ng pera, tapos magnanakaw ka pa. Pero hindi mo na makakalimutan yun. Later on, nakapulot ako dalawang piso. Nakapulot ko Pero dahil sa takot ko magnakaw, hindi ko muna kinuha yung 2 piso. Nandun sa release ng train Nilagyan ko ng konting lupa. Tapos lumayo ako ng konti. Sa isip ko, baka bumalik yung may-ari ka makikita niya 2 piso niya.
Matagal na ako naghihintay, wala, kinuha ko na. Hindi ko na upos yun eh. Kung binalik ko pa sa nanay, napalo pa ako, saan mo kinuha yan kanya. So, ibig sabihin, yun yung nagbibigay sa ating mga anak na binibigay natin standard, hindi tama yan kanya. Kaya papaluin kanya. Hindi ibig sabihin na kinapopotan mo siya. Hindi naman. Wala namang magulang na gano'n. Pagka na magulang, normal siya. Pero ang maging epekto, pag hindi natin ginagawa yan, disobedient to parents, siguro ganun din yung mga Gentiles na walang panahon. Tapos, ang discerning, ganyan. Yung sa generasyon namin, ang napapasin ko sa mga bata, mature sila. Kahit bata pa sila, mature na sila. Bakit anong iniisip nila? Pagka natapos sila ng pag-aaral, hindi sariling iniisip nila. Iniisip nila yung tutulong sila sa magulang. Ganun ang mga bata, no? Meron silang discernment kung ano yung dapat nilang gawin. Kahit hindi sinasabihan ng magulang. Wala namang nagsasabi sa magulang na gano'n eh. Pero ikaw mismo, pag nagsyoldo ka, bigyan mo sa nanay mo kayo. Gano'n ang mga bata. Ngayon, mga bata ngayon, unfortunately, hindi sila gano'n. Araw ko, bakit? Siguro dahil hindi ko alam. Hindi na inisip ko, tulungan ka namin. Ako tutulungan. Sabihin mo sa kanya, tumulong ka nga, tumutulong siya. Pero walang panahon ng mga bata, meron silang kaisipan. Na pagka ko nagtapos, tutulong ako. Eventually, gano'n. So, yung mga tao ito, kaya wala silang ganun kaisipan. Kaya kinano nila kailang makaisip sa katotohanan. Hindi nila pinapasin kung ano yung katotohanan. So, wala silang tamang pagkaunawa. Dahil kung hindi mo alam magkatotohanan, you are ignorant. Kung anong tama at kung anong mali. Kaya. Hindi na sila nag-aaral ng katotohanan. Kaya tayo mga Kristiyano, mahalaga yung nagpapatuloy tayo ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Yun ang magbibigay sa atin ng bala sa tamang pag-iisip o desisyon na ginagawa natin. So, yung kailan mga pag-uugali dahil kakulangan ng tamang kaisipan, ano makikita mo? They reflect stupidity and senselessness. Nung ginagawa ng mga bata, hindi mo maintindihan. Ano ba yung kahalagahan ng ginagawa mo? Hindi mo maintindihan. Well, wala silang wisdom to discern kung ano yung tama at mali. Ganun yung mga Gentiles noong panahon. Tapos hindi mo sila mapagkakatiwalaan. Actually, hindi mo sila maaasahan. Ang sa lumang salin, ito yung covenant breaker. Ang salitang covenant, ito ay isang agreement. Misa ito isang pangako. Hindi sila tumutupad. Yung mga Gentiles, hindi pinag-uusapan natin, hindi kasalanan natin. Yung mga kasalanan ng mga Gentiles sa ulang panahon. So, covenant breaker, hindi niya tatayuan yung pinangako niya. Ito sinabi lang niya, ito yung nagsulat. Sila yung gumagawa ng mga agreement, tapos hindi sisirahin nila, hindi nila gagawin niya. So, hindi maraming application niya. Sa pag-aasawa, sa kailang kalakalan, yun, yung galing nila. Hindi mo pagkakatiwalaan yung kailang sasabihin. So, ang trustworthy ka niya. Tapos susunod, ang loving. Kaya nang matulis. Wala sa ibang salin, without natural affection. Ganyan. Nakikita natin ang natural affection sa pagitan ng magulang at anak. Yung isang babae, pag dalaga siya, pag siya'y meron ng anak, iba yun. It's a world apart. Pag dalaga siya, nakikita mo ba, dalaga siya, hindi mo maisip kung paano siya magiging ina. Pero pag nagkaroon ng anak yan, di walang magtutulong sa kanya. Meron siya natural na pagmamahal sa kanyang anak. Wala magtutulong ng gano'n, wala magtutulong no. That's a natural affection. Ganyan. Yun ay hindi lang sa tao yan. Kahit sa mga hayop, meron siya ng gano'n. Maging magulang na hayop, meron siyang pagmamalasakit sa kanyang mga anak. Kaya ng anak yung aso, umulong ka lumapit doon. Kakagating kaya, paproteksyon niya yung anak niya eh. Siyempre, higit ang tao, dahil hindi naman siya hayop lang.
So, ito ay sa salita Grego, storge. Ito yung natural affection. Nagdulot ng mga relasyon na natural sa binigay sa atin ng Diyos. So, lalo sa pagitan ng magulang at anak kanya. So, merong natural na pagmamahal ang anak sa magulang at ang magulang sa anak kanya. Kaya nga po yung bata, yung sanggol, di rin tinuturuan niya. Pero alam niya kung sino nanay niya. Di ba? Nakita namin yan nung nagkasakit yung nanay namin ng mahabang panahon. Dahil yung punso namin, si Jonathan, wala pang isip yun. Pero nung nakita niya yung nanay namin, pumapit siya kagad. Wala naman nagsabi sa nanay mo kanya. Lumapit siya kagad, hindi siya umalis. Yun ang sinasabing natural affection sa pagitan ng anak at magulang. Hindi tinuturo yun. Pero andun sa ating bilang mga tao. Pero sabi rito, without natural affection. So ito sa mga lumang kultura, mayroong nagsasabi mo, di ba, si Seneca, na kapanahonan niya partial form. Pagka yung mga bata ay mahina at deformed, pinapatay nila. Sa panahon natin, ina-abort nila yung mga anak nila. Yan ay unnatural affection yun. Ba't mo papatin sarili mong anak? Tapos yung mga Romano, meron din po yung mga Spartans. Pagka anak nila yung babae o mahina, pabayaan nila mamatay. Pero pag ang kanilang anak ay lalaki, siya ibang isundalo kanya. Kaya sa siyudad ng Sparta, sila ay well known sa mga matatapang at malalakas sundalo. Pero ba't nila gagawin na pababayaan lang mamatay yung mga anak nila? So without natural affection, kanya. Ganon din sa panahon ng mga Romano. Pinapatay nila yung mga bata na hindi gusto ng mga magulang. O kaya talagang pinapatay nila. Without natural affection, kanya. Yun nangyari sa panahon ni Hitler, ganon din yun. Hindi ginagawa lang tao yun. Sa kapwa-tao niya, without reason na papatay mo yung tao ganon. Wholesale na pagpatay. That's without natural affection. Kanya. Kung makita natin, ganon din yung mga Gentiles. So, wala silang kawan. Hindi nga forgiving, alam natin yan. Hindi sila marunong patawad. Pero dahil hindi lang kilalang Diyos. Sa panahon na meron silang relasyon sa Diyos at mga Gentiles, pinakilala rin ng Diyos kung papapatawad, definitely. Pero dahil hindi na sila naniniwala sa Diyos, mawawala rin sa kanila yun. Wala silang kaparaanan o pagnanasa magpatawad sa mga tao nagkasala sa kanila. Ito yung marahil dahil sila ay unmerciful. Pag sabing unmerciful, ito yung pusong bato, kanya, sa modelo ng salita. Walang simpatya, walang kaawaan, kanya. Ang mercy, ito yung pag-isimpatya natin na ginagawa. Naawa ka sa tao, tutulungan mo siya kanya. Ang pagtulong ay nagagaling doon sa tender and kind feeling na nakikita mo sa tao. Naawa ka sa tao, tutulungan mo siya kanya. Kaya sila, unmerciful, so wala silang pakialam. Hindi natutulungan yung mga tao kahit nakakaawa sila. Ganun ang ugali yung mga sinasabi nito na yung partial form. Sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Kanya. Kung tayo maawain, maawa rin sa atin ng Diyos. If you are merciful, hindi rin maawa sa atin ng Diyos. Kahit ang pagpapatawa ng Diyos, ito ay magkahalong yung kanyang pagiging matuwid, pagiging just, at the same time, merciful. Meron siya just, sumunod ka sa aking batas, ganyan. Otherwise, parusahan kita. Pero yung kanyang ebanghelyo ay may kaawaan. Kung nagkasala ka kanya, may ganang tawad. That's mercy. Pero kung pure justice lang yan, pag nagkasala, that's it. Yan ang justice, di ba? Kaya sinasabi, the law may be reversed, but still the law, ganyan. Kaya ang Diyos hindi. Siya may batas, pero meron siyang kaawaan. Kung nagkasala ka, pwede kang humingi ng tawad sa kanya, tatawarin kanya. Kaya yung mga tao na tinatawag ng Gentiles, they are merciful. Kung wala silang unnatural affection, definitely they are merciful. Dahil kung sila yung maawain, hindi nila papatin yung bata.
Di ba? Nakakainis tingnan yung mga batang iniiwan sa basura. Sa sulong, that's ang natural affection yun. Alam mo yun eh. Kasi ang natural na affection ng magulang sa kanya anak, isang bagay na sa iyo na bibigyan mo pa sa anak mo. Yun ang natural affection ng magulang sa anak. Ganun talaga yun. Kaya nga yung magulang mas nauuli sa kailang mga anak. Nauna yung mga anak nila. Dahil yun ang natural na damdamin ng isang magulang sa anak. Kaya yung natural affection, ano sila yan? Merciful. Wala silang kawaan sa kailang mga sarili. Tignan ninyo. Hindi lang na ginagawa niya ngayon. So yung mga Gentiles, may gumagawa ng gano'n. Pero alam natin ang katuwiran ng Diyos. Hindi ka lang paparusahan ng Diyos kung ginagawa mga bagay na mali. Hindi lang yun. Pagka ikaw yung nag-approve ng mali. So yung mga Gentiles, ganito kayo ng lipunan. Ayon sa paglalaraw ni Apostle Paul. Gumagawa siya ng masama. Pero yung mga maaaring mga tao na hindi umaayon doon, bisa hindi nila ginagawa, pero umaayon sila. Hindi wala silang ginagawa. Hindi na sinasabihan yung kailang tapo, nagkakamali ka nga niya. Bakit sinabi ito ni Apostle Paul? Dahil basically, ganun ang lipunan nila. Not only do the same, o bisa ginagawa na nila, but also approve of those who practice them. Ganyan. So, sabihin, okay lang sila sa isa't isa. Kaya nagkakamali mo, riya lang nila. So, imagine natin ang lipunan nila nung panahon na yun. So, babalik tayo sa panahon natin ngayon. Parang ganun din. Noong 1950s, 1960s, early 1970s siguro. Pag merong mas malimit, mas marami yung mga bakla. Malaki ba salita pwedeng gamitin to? Doon sa lugar namin, Dasdam ang tawag. May isang bakla doon, isa lang. Pangalan niya, Tado ata ang pangalan niya, baka patay na rin. Matanda sa akin. Yung tao na yun, damit lalaki. Buong lalaki, pero bakla siya. Pagka nakita siya ng mga matanda, pinagagalitan siya. Walang matanda na sumasangayon sa kanya. O dumami pa yung bakla, isa lang. Ngayon, ilan na bakla? Marami, bakit? Ina-approve nila eh. Wala na silang sinasabi na maling ginagawa mo. So, ibig sabihin, yung mga Gentile society ng panahon na yon, gano'n ang nangyari sa kanila. Tandaan natin, yung unang bahagi ng kasalanan nila, iniwan nila ang natural na gamit ng babae kanya. At nagkaroon sila ng manis na pagnanasa sa isa't isa kanya. Sa lalaki, kapwa lalaki. So, hindi lang sa panahon natin yan. Ngayon, bumabalik sa panahon natin ngayon. Bakit? Dahil marami sa mga tao, hindi na talaga sila naniniwala sa Diyos. Kahit yung mga taong sinasabi na naniniwala sila sa Diyos, yung mga denominasyon, actually, di sila naniniwala sa Diyos. Dahil meron silang ibang kautusan. Nag-invento sila ng sarili ng kautusan. Hindi yung sinusunod lang natin kung sinasabi ng Diyos. So kapag meron tayong inaaralan na gano'n, may isang bakla, halimbawa, kailangan natin sabihin sa kanya, magbago ka, kasalanan niya. Dahil kung gano'n ang gagawin mo, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Kasalanan yun. Ngayon, hindi kasalanan yan. Pag sinabi mo yan, makakancel ka. Kakancelin ka nila pag sinabi mo yan. Halimbawa, ikaw ay isang vlogger, kasi sasabihin mo yan, kakancel ka rin nila. Kaya tignan nyo yung mga broadcast channel, hindi lang sinasabi yun. Bakit pag sinabi mo yan, makakancel ka. Ngayon gano'n, di ba bumabalik tayo sa dati, sinasabi niya Apostle Paul ng mga Gentiles. Eh pagdating na sa chapter 2, ang mga Hudyo, dahil sila yung bayan ng Diyos, sila yung bayan ng Diyos, na-develop sa kanila isang superiority complex. Kami ang mga anak ng Diyos, kayo hindi. Kaya mas kami matuwid kaysa sa inyo, kanya. Pero kung binasa natin Romans chapter 2, hindi gano'n.
mabilang introduction lang sa susunod na linggo. Pumunta tayo sa Romans chapter 2. Yan ang sabi ni Apostle Paul. So dito natin makikita na si Apostol Pablo ay isang marunong na tao. Dinedevelop niya ang kanyang paksa in a logical way. Yung Romans chapter 2. Kaya, pagdating sa 32 kasi kasalanan kanya na ina-approve yung gumagawa ng kanya. Kaya, wala kang matadahilan ng tao. Maging sino nga na umahatol. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, ang iyong sarili ang inahatulan mo sapagkat ikaw yung mahatol, yung gumagawa ng yung mga bagay kanya. Later on, alam natin kung sino sinasabi niya. Yung mga Hudyo. Inahatulan niya yung mga Gentiles, kanya sila yung mga kasalanan, ginagawa rin niyo kanya. Kaya lang matignan nyo, very, very logical ang pagtuturo ni Pablo. Romans chapter 1, mga Gentiles nagkasala kanya. Romans chapter 2, mga Hudyo nagkasala rin kanya. Romans chapter 3, lahat ay nagkasala. Ano ang gagawin? Inintroduce niya kayo ng ang konsepto ng Diyos sa isang tagapagligtas kanya. Sinisira niya kaisipan na mga Hudyo naging mga Kristiyano na marami sa Roma na kailangan sumunod sa kausa ni Moises kanya. So ito ang aklat po ni Pablo sa mga taga-Roma. Kung tatanungin nyo, ito ang pinakamahirap na aklat sa bagong tipan. Hindi yung Apocalypse. Ang Apocalypse, mahirap na siya dahil sa mga figures na ginagamit niya. Hindi siya literal. Pero ito, literal eh. Kaya makikita mo, kung hindi mo pinag-aralan mabuti, mahirapan ka. Dahil logical na presentation ng Apostle Paul. So dito po, tatapusin natin ang unang bahagi ng aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Sa susunod, Romans chapter 2. Hanggang matapos mo natin.